Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article ng One News PH. Tungkol ito sa mga kickback na natatanggap dahil sa mga palpak guni-guni na flood control projects. Okay. Panaligan. Congressman Panaligan, 1st District, Oriental Mindoro. Panaligan denies receiving kickbacks from flood control projects. Okay. By John Vic Mateo, August 21. Ayun. Oriental Mindoro, 1st District Representative Arnan Panaligan categorically denied receiving kickbacks from flood control projects. Okay. Panaligan also believes that the probe on the matter should focus on the Department of Public Works and Highways. Huwag niyo akong tutukan. Ang DPWH tutukan niyo. Correct. Kaya lang, sino ang nagbigay ng pondo? Yun ang tanong. Panaligan said, while there are indeed flood control projects in Oriental Mindoro, it was the regional office of the DPWH that came up with the plans and held the bidding for contractors. The congressman has no say in... ito ang kanyang pahayag. The congressman has no say in coming up with the program of works, in designing and awarding, Panaligan told One News PH. Ano pa? It was the DPWH that identified all of that. It was the DPWH that planned, bid out, and awarded the contractors for the project. Panaligan claimed that most of the projects were already in the proposed budget crafted by the executive and submitted to Congress. He denied knowledge of the congressional insertion for his district, saying he was neither part of the small committee nor the bicameral committee on the budget. Ano pa? Sabi niya, the insertions, I did not ask for that, he claimed, adding that he did not authorize anyone to use his face and name as proponent for flood control projects. Panaligan also denied having connections with any contractor, saying he did not accept any campaign contribution from any of them. So yun, talagang ayaw niya talaga, hindi. Anyway, in fairness, iimbestigahan ito ngayon. Kasi talagang may tumanggap ng kickback. Kung sino, yan, hindi pa natin malalaman. Kaya kailangan ng investigasyon. Kilala ko si Congressman Panaligan. Mayor pa siya ng Calapan City nung nandun ako. At mabait naman siya. Sa totoo lang, mabait siya. Very humble. So, let's give him the benefit of the doubt. Pag walang kasalanan si congressman, basta magpa-imbestiga. Malalaman kung sino ang tumanggap ng kickback. Kasi naniniwala ako sa mga expose ni na Senator Lacson and Mayor Magalong, halos parehas yung sinasabi nila. Halos 30 to 40% na lang sa kabuang pondo ang naiiwan para sa project. All the rest napupunta sa mga kickbacks. May kickback ng politiko, may kickback ng DPWH, may kickback ng pati nga COA nasama eh. May kita rin yung kontraktor. Yun na yung kalakaran. Kaya lang, yun na ngayon, yung kontraktor at saka DPWH madaling makasuhan. Sa tingin ko Kasi pag
napatunayan, guni-guni, nabayaran na. Di kasalanan ng kontraktor. Then from the contractor, kakanta rin yan, ikakanta niya ang DPWH District Engineer, yung mga pumirma. Madaling kasuhan yan yung dalawa. Ang mahirap patunayan dito sa politiko. Kung marunong yung politiko, wala siyang pinirman whatsoever, di ligtas siya. Kailang, ulitin ko, naniniwala ko na may pinakamalaking kickback na punta sa politiko. Kung sining politiko, yan ngayon ang challenge. Nakakatuwa, nakaka-inspire. Sabi ng presidente, sana totoo, nakakasuhan daw niya ng economic sabotage ang mga kontraktor at ang mga congressman. Yun. Dapat. Kasi yung mga singit-singit, insertion. This year, 410 billion ang naisingit. Kasi kung pabayaan lang na sana natin ang DPWH nga silang mag-program, magplano and everything, i-implement, okay sana yun. Nagkakaroon talaga ng problema dahil sa mga singit-singit ng mga lawmakers. Doon ang malaking problema. It's 10 a.m. Nung mga previous administration, meron namang mga problema ng baha nung una. Aquino, Duterte, meron naman. Kailang hindi pa malala yung mga singit-singit. Kung meron mang komisyon, maliit. Ang napag-alaman ko sa Duterte administration, 5 to 10% lang, hanggang doon lang. Kaya walang masyadong problema. Dahil maliit lang yung babas. But ngayon, 30 to 40% na lang naiwan ang karamihan. So, again, salamat. Abangan natin ang susunod na hearing sa Blue Ribbon Committee. Abangan din natin ang move ng Pangulo. Kailan siya magpapaimbestiga? Kasi paano niya kakasuhan yung sinasabi niyang contractor at congressman kung walang mag-imbestiga, mag-gather ng mga evidences. So, imbestigahan talaga. Sayang, at nireject niya si Mayor Magalong na nag-volunteer na maging Pangulo o head ng investigating body. Sino kayang i-assign ng Pangulo na mag-imbestiga? Very critical ito. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Kaya panoorin nyo ang video na ito. So, muna siya ang kaping wala pa ng isa ka bulan gikan sa pagtanom. So, magkita gyud nato dire ang kiloagon sa gitamnan ni Kuya sa iyang kape. So, hapit na po ni siya mag isa ka bulan. Makita gid nato. So mo ni siya ang kiloagon sa iyang ginatamnan. So nay abaka, nay palkata. So mo ni sila ang palandong sa pagtanom. So makita din mo diri nga nindot kaayo. So, hapit na po ni siya bunuhanan o isprehanan kay hapit naman ni magbulan. Sigikan sa pagtanom. So, makita yun nato. So, muna siya ang kapihan ni Kuya Richard. Igsuon sa kumbana. So, maayog yun kung na siya ay mga kahoy nga mga tagas na kay mo iyang palandong sa kape. So muna siya ang kape nga 300 kapunuan nga gitanom ni Kuya sa iyang niyuta. So salamat gyud kay sa Ginoo, labi na sa nag-sponsor ani sa among pagpananom og kape nga nagyud gasuporta pod sa iyang anak kay siya wala siya ay asawa, siya lang ang
atiman sa iyang mga anak. So nagpasalamat siya. Wala man siya karon dire apan akong gibidyuhan ang iyang tinanom.